Ang huling bugso ng harapan, 1 minutong spotlight para sa closing statement ng bawat panauhin natin. Huling hirit na po ninyo ito para selyuhan ang inyo pong mga punto. Simulan na natin kay Ginoong Berhel Santos. Gusto ko lang ulitin yung tanong, bakit ba ang pinepeke balita? Kasi ang balita ay mga bagay na nakakaapekto ng malaki sa mamamayan. So pagka ikaw ang nagpeke ng balita, kaka-attract ka ng customers. At pagka iyan fake news, lalo kang makaka-attract ng marami. Kasi natural sa fake news ang maging provocative. Incendiary yan Kaya madalas iyan. Ang aking lang gusto sanang mangyari, magkaroon talaga ng ng sistema, proseso, at pamantayan para hindi kanya-kanya. Yun lang ang aking beef doon sa doon sa social media. Magkaroon lang ng pamantayan, sistema, proseso. Pwedeng magsama yan Yung dalawang yan Yun lang. Salamat. Maraming salamat, Ginoong Berhel Santos. Pakinggan naman natin ngayon si Ginoong Orion Perez Dumdum. Para sa akin po, hindi po dapat pinagsasabong talaga ang mainstream media at ang social media. Dahil sa totoo lang, both sides may mga problema. Makikita natin yung mga fake news at fake narratives both on social media as well as mainstream media. Usually, kung sa mainstream media, it has to do with maybe one-sidedness, yung sa pag-iimbita ng tao, naiimbita yung mostly one side, tapos yung hindi masyado nabibigyan ng pansin yung other side, kaya mas dominante yung naratibo ng isa. Nangyayari din yung sa social media, yung mga, yun nga, gumagawa-gawa lang ng mga gusto nilang sabihin. So, hindi rin pwede yan. Ang dapat tutukan natin ay hindi yung sino yung nagsasalita at saan po siya galing, siya ba'y galing sa mainstream media o social media. Ang tingnan natin, ano ba talaga ang sinasabi niya? May laman ba talaga itong sinasabi niya? Meron ba talaga siyang ebidensya sa sinasabi niya? Meron ba talagang empirical evidence, empirical proof? Meron ba siyang mga citations? Yung po dapat ang batayan natin. Logical ba yung mga sinasabi niya? Ganun po. Thank you very much. Maraming salamat, Ginoong Dumdum. At mula naman kay Associate Professor Danilo Arao. Team kasinungalingan o team katotohanan? Siyempre, katotohanan. May malinaw na pinapanigan ang periodismo at iba pang alagad ng media. Patuloy tayong magmulat, maglingkod at makibaka para makamtan ang ninanais nating makabuluhang pagbabago. Ang retorika ng di umanong bagong Pilipinas ay dapat suriin din sa konteksto ng lumang kaayusang hindi naman nababago at hindi mababago hanggat may pansariling interes na itinataguyod ang mga nasa kapangyarihan. Periodista man o hindi, huwag tayong maging kasabwat ng mga nagnanais ng kasamaan at kadiliman. Huwag magsinungaling, huwag abusuhin ang kapangyarihan ng media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Ngayong halalan, ang makabuluhang boto ay hindi para sa mga sinungaling at magnanakaw, kundi para sa mga nagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Kontradayang gabi sa ating lahat, maliban sa fake news peddlers at mga mandaraya. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Arao. Pakinggan naman natin si Banat Bay. Ang nakakapagtaka lang dun sa buong topic kanina, ang dami nilang sinabi patungkol kay Lee Kuan Yew. Pero yung mismong sinabi ni Lee Kuan Yew ay hindi sila nagbigay ng argumento. So yun ang hindi ko maintindihan hanggang sa na-realize ko na ganun po talaga pala ang personality nila. Bakit? Kasi nilalahat po nila ang vloggers at influencer na tila mga hindi profesional o di kaya lagi nagpapakalat ng fake news. Ulitin ko, wag po natin i-generalize ito. Dahil meron namang vloggers na matino, meron din namang mainstream media na nagpapakalat din ng fake news. So, sana po wag natin i-generalize ang salitang fake news o yung salitang bayaran.